sa isang pihit, sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy FM. Lupit mo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Tanda! Energy. Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo, energy! May caller po tayo sa kabilang line. We have Mel ng Quezon City. Hello po. Hello po, magandang gabi po, Papa Jackson. Magandang gabi po. Mel. Po? Tama, ano? Ang pangalan niyo po ay M-H-E-L. Opo. Bakit may H po? Ano pong tinulong nun? Hindi ko nga rin po alam eh. Yan na lang po kasi nakalakihan. Kaapihan talaga? lang po siguro. Pero yun po talaga pangalan niyo. Hindi po tunay. Ano ko lang po lang, palayaw. Bata pa kayo na po yung palayaw niyo. Opo. Talaga. Ilan taon na po kayo? 47 po. 47? Opo. Bata ka pa. Opo, batang-bata. Wechos lang to naman. Ano pong ginagawa sa buhay ni... Mami ka na ba? Opo. Ano pong ginagawa niya sa buhay? Naghahanap buhay po ako. Ano pong hanap buhay niyo? Sa pabrika po. Ano pong pabrika niya? Pabrika ng? Garments po. Garments. Ayan. Mga panty bra. Brief po. Brief. Hindi ako tumama, ha? Grabe. Opo. Konti na. Ano pong size ang favorite ninyong ginagawa? Iba-iba naman po ang size. Talaga. Opo. Total, nandito na po kayo. Napag-usapan natin yung brief, ano? Opo. Bakit may bulsa ang brief? Hindi, totoo, di ba? Bakit may bulsa ang Oo nga brief? po, yun lang po ang hindi po sinasabi sa amin ng Hindi ko alam, ha? yan eh. Bakit may bulsa ang brief? Baka po lagayan ng Ng barya. Mabigat po yun. Maari po. Tsaka pag lagayan siguro ng para... Ibig ko sabihin, magbabayad ka sa jeep, tutukutin pa namin yung brief namin? Baka yung mga lalaki, pwede magtatago ng pera sa nila. Sa brief? Kasi po bakit kayo po ang dapat kong tanongin. Halimbawa po, may jowa kayo, mami. Po? May jowa, gumagawa ng brief, ba ako ba? Hindi naman ako. Hello, may jowa ka. Magpapalibre ka sa kanya. Maghahalo-halo kayo kasi summer. Tapos dudukot ang pera sa brief galing. Gusto mo kumain halo-halo? Hindi po. Di ba? Ay! Bakit kaya bulsa ang brief, no? Opo. Hindi ko alam. Ba't kaya, no? Ako wala. May bulsa brief mo? Ako wala. Wala akong brief na may bulsa. Iniiwasan ko pag bibili ako may bulsa. Oh, totoo nga. Ganun po ba? Oh, di ba? Actually, meron. Joke lang. Joke lang. Mami Mel, ilan na po anak nyo? 2 po. Ilan taon na panganay? 25 po. Yung pangalawa? 23 po. Gano'ng katagal ka may asawa? Matagal na po. Nasa 27 years na po. So isang taon magigit ka nagsama bago nagkaanak? Hindi po. Nabuntis po muna niya ako. Oh. Di dapat, 27 yung panganay nyo? 1990 po ako ng anak. Parang, opo, 1991. Magkaedad yung panganay nyo tsaka yung di ba, yung pagkasama nyo eh? Opo. Anyways po, kamusta po ang inyong buhay pag-ibig? Ayun na nga po ang matagal ko nang gustong i-share sa taong hindi naman pa ako kilala kasi kilala po kita, alam ko bahay nyo, gate number 2. Kung i-share ko po ito sa taong nakakakilala sa akin, alam ko naman po ang sasabihin nila. Naguguluhan po ako kasi Papa Jackson, wala po kasi dito ang mister ko, nasa ibang bansa. Anong bansa ba? Sa Middle East po. Talaga po? Opo. Gano'ng katagal na po siya nandun? Pabalik-balik na po siya, pero itong huling alis niya is 4 years na siya hindi umuwi. Okay. Matagal-tagal na po yun, 4 na taon. Opo. Di ba pag alis niya, ano ka pa nun? Mga 44 ka pa lang. May asim ka pa nun. Opo. Pagbalik niya, pait-pait ka na. Bakit po hindi siya nakauwi ng 4 na taon, Mami? Mayroon po kasi kaming problema, Papa Jackson, mula nung yung pong anak kong babae na bunso is nabuntis po. Okay. So, nagalit po siya. Noong unang-una nalaman ko po yun sa anak ko.
siya din po yung unang-unang sinabihan din namin. Okay, dapat lang po, syempre, para din pamilya. Kasi that time is, dalaga yung anak ko. Kumbaga, may trabaho na naman po. Nakatapos naman po. Ngayon, nung time na huli umuwi siya dito, sabi niya sa akin, tanong niya sa akin, bakit si lumalaki yung yung iba na yung katawan, lumalaki, ganyan. Sabi ko, syempre, ang dalaga na. Sabi ko, syempre, ako po bilang isang magulang at naniniwala po ako na ang magulang po yung huling nakakaalam sa kung ano po meron sekreto ang mga anak. Huli? Usually po. Talaga? May paniniwala kang ganyan? Kasi po, marami po ako naging kaibigan na na may mga problema sila sa ganyan. Ako muna sinasabihan bago ang magulang nila. Anyways po, sige po. Yung pangalan niyo po ay lalaki? Opo. Yung pangalawa niyo pong anak, yung bunso ninyo, babae yun, di ba? Nabuntis. Yung when you said nabuntis po, ano pinanagutan? Tinakbuhan? Paano Pinanagutan po, pero kung gustong pakasalan, ayaw ko po ipakasal. Bakit ho? Kasi sa sarili ko po paniniwala. Kasi base na rin po sa experience ko. Hindi po solusyon yung nabuntis para pakasalan. Pero gusto ba nilang dalawang pakasal? Gusto po nila, pero ako po... siguro gusto nila kasi gawa ng meron na nga. Hindi po. Huwag niyo i-assume yung gusto nila at ayaw nila. Diba? Actually po, namanhikan po talaga sila. Okay, let's make it clear, for the record. Nabuntis yung anak mo kasi ang dating po kasi nagkwento ka kasi Mami Mel, nilaktaw mo yung part na yun Ang sinabi mo lang nabuntis po yung anak ko. Opo. And to me, nakikinig sa kwento mo, iba yung dating sa akin yan. Opo. Ang dating sa akin, tinakbuhan yan. Tama? Hindi naman po. Yun ang dating Opo. So, pasensya na po. Nabuntis po yung anak mo pero gustong pakasalan no lalaki. Opo. Alright. Tapos kayo, ayaw nyo. Opo. Kasi po, gawa ng... Sa nakaraan ko po kasi, dahil ako po nabuntis din po ako Hindi po naging maganda para sa akin yun. Naging miserable ang buhay ko dahil sa ganun. Okay po, tapos? Ayun, nung time na nalaman namin na ganun. Mahal niyo po ba yung asawa niyo? Sorry po Sabihin ko po ang totoong hindi na dahil po sa mga naranasan ko sa kanya. And you are afraid for your daughter? Opo. And you think... ayaw kong maranasan niya yung mga naranasan ko. What if hindi po? Yun na nga po. What if this is a bad call, di ba, for you? Sabagay po, kanya-kanya naman pong kapalaran. At tingin ko naman po, magkaiba kami ng anak ko. Kasi yung anak ko, tingin ko, strong siya. Pero sabi ko, bukas naman po ako sa na magpakasal sila. Yung dalawa sila mag-usap, pag-usapan nila. Yung hindi ako magdidesisyon, hindi magulang ng lalaki, kundi sila mismo magpakasal. Di ba nga namanhikan po sila? Opo. Hindi ba sabihin gusto nila? Kasi pa nga po, nung pong namanhikan sila, yun po yung may mga takot po kasi ako noon, kaya gusto kong kaya pumayag po ako mamanhikan sila. Pero ang sabi ko, magsama lang sila, wag silang magpakasal muna. Ano po sabi ng anak niyo? Okay naman po. Okay. Yung anak ko kasi nga po, alam po ng anak ko din yung kung bakit po ganun ang sinasabi ko. Okay. Dahil lumaki po sila kilala po nila ako. Aware sila? Aware po sila. Okay, sige po. At naintindihan naman din po nung side ng lalaki yun. Ngayon, yung problema ko po kasi, Papa Jackson, nung time na nalaman ng mister ko yun, okay pa siya O sige, magpa-check up ka, ganyan. Tapos the other day, nung tinanong niya, ano bang background nung ibig sabihin, anong trabaho ng mga magulang, ganyan. Okay. Sinabi ko, parang hindi niya yata nagustuhan. Nagalit po siya. Kasi siguro nag-expect siya na mataas sa anak niya. Siguro, malamang po na gano'n na nga, na nag-expect talaga siya na mataas. Mula po noon, balagi na rin po ako nakakatikim ng mga salita sa kanya na hindi magaganda, na manang-mana daw sa akin, pares wala daw pa kami pinagkaiba, pares lang daw kami nabuntis. Parang ang tingin niya po sa amin, masama kami babae. Okay, I have a question. Alright. Apo. Sorry po, but I want to read between the lines, Apo. I do not think your husband po, he meant to insult you.
I think it was more on the parenting style that you have. Papa Jackson, Wait lang po, may sinasabi po ako. sige po, sorry. Alright. Bago ba nabuntis yung anak mo, Mami? Bago nabuntis yung anak mo, kilala mo na ba yung lalaki? Opo, Alam mo na yung background ng lalaki? opo. Bakit di nalaman ng mister mo na nalaman mo yung background bago nabuntis yung anak mo? Yung pong background ng trabaho ng mga magulang, yun po ang hindi ko alam. Pero yung lalaki, That's exactly the question of your husband. Kasi if halimbawa, Mami, concern niya kasi yun eh. Ang concern niya kasi, ano ang hanap buhay ng magulang? I'm not saying tama po yung yung pang-insulto ng asawa mo, ha? Kasi insult yan eh. Opo. Kung yun ang fortune ng pamilya ng lalaki, ano magagawa natin? Yun sila eh. Diba? Opo. Kaya lang, nagulat siya na hindi niya alam na yun ang background ng magulang ng lalaki, kilala mo na pala bago pa nabuntis. Bakit di niya nalaman? So doon siya galit. Hindi para insultuhin ka. Maari po. No, hindi maaari. Yun po talaga yun. Sige po. Let's not play safe here. Yun po yun. Diba? Kasi nasa abroad po siya. Tama po ba? Opo. Ikaw nandito. Opo. Nabuntis yung anak mo. Sino ang aawayin niya? Si barangay chairman? Ikaw, syempre. Ikaw nag-aalaga eh. Normal yun. Sino ang aawayin niya? Ako, di ka nag-aaway kami. Kaya po siya galit. At pag ang tao po galit, di ba, alam mo, everything will come into question. Lahat yan. Questioning niya. Galit siya eh. Ikaw naman pinasama mo. Naintindihan kayo, siyempre na-insulto ka, di po ba? Opo. Siyempre, di ba, alam niyo yung, Hindi. kanya puntuan eh. Hindi kasi po, matagal na rin po ako iniinsulto. Wala po nung nagsama kami. Okay. Masakit magsalita. Opo. Okay. Gaya po ng halimbawa, ano po yun? Mataba ka, gano'n, masakit po yan. Hindi po, kasi siya po yung una kong boyfriend eh. Okay po. So kung nabuntis po ako, dahil na rin po siguro yung sa kanya. Malamang po. Nung pang nabuntis ako, sabi niya sa akin, kasi magkasama kami sa trabaho, nakisama lang siya sa akin, kasi hindi po kami nagpakasal pa. Nakisama lang siya sa akin kasi nabuntis niya lang ako. Hindi na po akong pinangarap niya maging asawa. Okay. Kailan niya po sinabi yan? Nung bago pa lang po kami. Okay. Tapos, Wait lang po Ano po yung pagkakataon na sinabi niya sa'yo yan? hindi po siya nagbibiro. At paulit-ulit niya po sinasabi sa akin yan. Alright. He said that during the first course of your, first part of the relationship. Tama po ba? Opo. Alright. Tapos, Papa Jackson, ano din po siya, butterby po ako. Yan na. That's the bad part. Pati po yung mga anak ko. Okay, sadista. Opo. Okay. Alright, sige mami. No, I get you. Tapos, nung time na nabuntis ako sa nanganak na ako, nabuntis ako sa pangalawa, nung malapit na akong manganak, sabi ng mga magulang ko, kailangan kami magpakasal kasi yung apelyido para makuha. Dati kasi wala pa yung di ba, yung batas opo. na... Kasi yung panganay ko sa akin po ang apelyido. Okay. So, nag-usap po hindi po kami, parang nagsumang-ayon na lang kami sa gusto ng mga matatanda sa amin na magpakasal kami. Nagpakasal po kami, West. Okay. After po nung magpakasal kami, kabuhanan ko po yun eh. Mayroon pong kainan, nawala siya. Umuwi siya, maga na, madaling araw. Hindi ko naman po alam kung saan galing. Kasi siya po yung tipo ng tao na pag tinatanong, nagagalit. Sabi niya po sa akin, lagi niya sinusumbat na pinikot ko lang daw po siya. Kaya daw siya nagpakasal sa akin. Masakit yan. Opo. Kasi it's a waste of your youth that you've spent so much time with this person and yet napipilitan lang pala siya. Opo. Okay. Diniis ko po yun, mga lahat ng pang-insulto niya, gawa na magkasama kami sa trabaho. Pumapasok po ako, kasama kong kapatid ko sa trabaho, nakikita po nila. Na? May pasa ako, laging magtuang mata kasi nagtitiis po ako. So kaya that's the very reason kung bakit yung anak mo, sinaklawan mo yung desisyon niya. Opo. Alright. I get you.
ilang taon kaming Papa Jackson, kung meron po kayong sinasabing pelikula na naghahabol na sa kalsada, may itak. Takbo ko ang mga anak ko. Kami po yun. Ganun po siya manakit. Ganon po siya. Ano pong ginagawa ng barangay chairman sa lugar niyo? Nagbaranggayan po kami dati na yun, nagagalit sa akin bakit daw pinabarangay ko siya. Asawa ko naman daw siya. Habulin ka ng itak, di mo barangay? Kasi po, Papa Jackson, siya po, yung mga time na yun, dito sa lugar po namin, siga po siya. Maraming nakatakot sa kanya. Talaga ba? Kaya po, ako din takot ako para sa mga kapatid ko kasi pag tumatakbo po ako sa mga kapatid ko, andyan din po siya. Mga kapatid ko po lalaki, ayoko po magpang-abot sila kasi mga kapatid ko may mga pamilya din po yan. Alam ko po ang mga lalaki pa nagpang-abot iba. Kaya po nagtiis po ako, hindi po ako nagsusumbong sa kanila. Okay. Papa Jackson, sobra po siya mang insulto sa akin. Sabi ko sa kanya noon, isama mo ako sa probinsya ninyo. Sinasabi niya sa akin, itsura mo na yan, sasama ko doon. Anong sasabihin ng mga barkada ko doon? Naghanap ako sa Maynila, meron naman sa probinsya. Sa tagal po ng panahon namin na nag-asawa po kami, hindi pa ako nakarating sa probinsya nila. Hanggang ngayon? Opo. Anong probinsya po nila? Bicol po. Bicol. Hindi mo na-meet yung magulang niya? Namimit, pupunta naman po dito. Namit ko po dito sa Manila. Okay naman pala eh. Gusto mo lang talaga makapunta ron? Opo. Kumbaga to feel that you're part of the family? Opo. Kasi Papa Jackson, sabihin na po natin, hindi masaya yung buhay namin. Wala po kaming family picture. Kasi po siya, ang panahon niya sa barkada, hindi po siya sumasama sa amin magsimba, mamasyal. Kami lang po mag-iina. Ilang taon na po siya nag-OFW? Po? Ilang taon na po siya na OFW? Since 2003 po. Matagal na rin pala. Opo. So, kumbaga parang higit sa isang dekada na. Opo. How did you feel na Ay, Papa malayo Jackson, kayo? aaminin ko po sa inyo. Para ka nakalaya? Opo, aaminin ko po sa inyo. Nung time po na nawalan po siya ng trabaho, ako po nagpursige sa kanya na mag-apply sa abroad. Ako po ang naghanap sa kanya ng skills niya na pwede niyang applyan sa dyaryo. Bakit po? Nanalangin po ako, sabi ko, Lord, pahalisin niya lang po siya. Peace of mind lang po. Alright. Hindi po ako maghahabol sa kung ano man meron siya. Excuse me po. Kasi sa panahon na nagsasama kami, Papa Jackson, wala po akong peace of mind. Lagi po ako natatakot. Kasi lagi po siyang lasing. Alam ko, lagi niya akong sasaktan. Okay, ganito mami, yan ba tinawag mo sa akin ngayong gabi? Opo, hindi ko na po kasi alam ang kasi wala na po kaming komunikasyon ng 2 years mula po nung nagbuntis yung anak ko. Hindi ko po alam kung kasi hindi nag-usap po pala kami. Sabi ko sa kanya, kalimutan natin ang lahat, magsimula tayo ulit. Ayaw niya, galit siya sa anak niya, galit siya sa akin, at never daw siyang tutungtong kasi nilipat po kami ng ibang tirahan. Okay. Gawa ng gagawin yung dati naming inuupahan. Hindi rin siya tutungtong dito. Kamusta po siya sa mga anak ninyo? Sa totoo lang po, Papa Jackson, hindi po masasabing kasi hindi naman po sila mga close dahil gawa ng nung time na andito siya, nung time na malilit yung mga anak ko, hindi naman po kasi hindi siya nag-i-spend ng time para sa mga anak niya. At nakikita din po ng mga anak niya kung ano siya. Mami Mel, may tanong ako. Pag ba tinanong kita ngayong gabi kung meron siyang good trait, may masasabi ka ba? Kasi sorry so far demonyito ang tingin ko sa kanya. Opo. Good trait. Kung wala, wag niyo mong pilitin. Hindi. Meron naman po kasi siya po yung siya ang dahilan ba't nakatapos yung anak ko. Ay, obligasyon niya po yun. Opo. Nung time na nagsasama po kami, siya po yung naglalaba. Pero yung sabihin niyo na... Okay, siya naglalaba. Opo. That's weird. Kasi napaka-unlike, di ba? It's so unlike, di ba? Unlikely sa kwento mo, nasiga sa inyo siya naglalaba. Opo. Opo.
Diba? Kasi uso naman po talaga dito yun na ang lalaki ang naglalaba. Okay. Saka pares po kasi kami may trabaho. Since na nagsama kami, hindi po ako nawawala ng trabaho kasi hindi po ako pwedeng huminto kahit nasa abroad siya. Maaari po isipin nyo, kaya nga po hindi ko alam kung matagal na po akong gustong tumawag sa inyo. Matagal na. Kaya alam ko na rin po kung anong pwede niyo sabihin sa akin kasi maaari niyo nga talagang sabihin na sinisiraan ko. Kasi una sa lahat, wala po siya dito para ipagtanggol niya sarili niya. Sa akin lang, hindi pa ako gumagawa ng kwento na kung ano man po yung nasasabi ko sa inyo, yun po ay totoo. Kaya, ang tanong ko lang po is, dapat ba na mag-approach pa ako sa kanya na bumalik sa amin? Gusto niyo po ba? Hindi ko po sinabing gusto ko dahil mahal ko. Gusto ko, ang sa akin lang kasi, ang gusto ko, yung, alam ko po kasi wala naman siyang uuwian. Ang gusto ko lang po, kung uuwi siya, mag-usap po kami na ayoko na po maranasan yung mga dati kong mga naranasan. Bakit niyo po tinatanong niya ngayon? Nagpaparamdam ba siyang bumalik ulit? Hindi po. Wala po siya, hindi po siya nagpaparamdam. Then, walang point yung tanong mo? Papa Jackson, nalilito po kasi ako eh. Ako rin po, nalilito na po. Tabla po tayo. Kasi po ganito, alright. Sige po. Mami Mel, Po? one thing is certain tonight. Sobrang laki ng sama ng loob mo sa kanya. Opo. Alright. You know, all you ever told me, diba, about him, ay mga pangit na traits ng isang lalaki. Tama? Opo. And ikaw naman yung nakaranas dyan eh. Sa loob ng maraming taon, ikaw yung nandyan. Opo. So, I do not know whether it's accurate or not. Ano? When I asked you, meron ka bang kayang sabihin sa kanya na good traits niya? Sabi mo sa akin, naglalaba po siya. You know, kung papalagpasin mo yung part na yan, it could mean nothing to, di ba, to someone. But honestly, di ba, it's very unbecoming dun sa kinuwento mong pagkatao niya. Siga po siya sa amin, nananakit po, nakakabulang itak, naglalaba. Opo. Hindi siya tugma eh. So, ang gusto ko malaman po dito, yun bang mga pangit po na traits niya ay traits po niya pag magkaaway kayo? Kasi pag ganito po, ladies and gentlemen, mga pangga, lahat po ng tao, pangit ugali pagkaaway mo siya. Opo. Hindi ka pakikita na mabait niyan. Tama? Papa Jackson, kahit po hindi siya laseng, pag magkasama po kami sa trabaho, magkasalubong po kami yan, hindi ako titignan yan, hindi ako mapansinin yan. And I don't think yun po yung kasama ng ugali. Hindi ko po nakakalimutan, mami, hindi ko po nakakalimutan na sinabi mo nga nagkakasakitan kayo. I did not forget that. Alright, that's actually a big deal to me. Alright? Opo. Kaya lang po, mami, ang pinagtataka ko ngayong gabi, kung halimbawa bang dukutin ko lahat ng sama ng loob na meron ka sa puso mo, meron ka bang pwedeng sabihin maganda sa kanya? Because I think there will be things na pwede mong sabihin na maganda tungkol sa kanya. Because if you tell me tonight, bakit mo ugali niya, kasalubong mo sa work, di ako tinitignan. I do not think masama ugali ng tao pag hindi ka tinignan. Hindi po, hindi naman po yung sa ganong ibig po sabihin, para po kasi sa kanya, kinakahiya po niya ako. Kaya siguro po gano'n. Yan ba ay assumption mo dahil naramdaman mong gano'n o sinabi niya sa'yo? Sinasabi niya po sa akin. Okay. Hindi niya po ako pan-display. Sabi niya? Opo. Okay, at syempre, kumbaga, magiging inferior ang dating ng tao pag sinabihan ng ganyan. Opo. Alright. Hindi ko po siya pinatanggol, ha? Opo. Alright? Okay lang po. By all means, I'm telling you... Alam ko naman pong bias po kayo. Ano po? Alam ko naman pong patas po kayo. Hindi, bias po, narinig ko, bias. Sorry po. Bias po ba ako? Namali lang po ako ng pagkakasalita. Hindi, sorry po. Baka namali rin po kayo ng tawag, di kaya? Hindi po. Pwede no comment na lang po ako. No comment ho. Sorry po, Papa Jackson. Bias pala ako eh. Hey! Sabi ko, wala akong kita magpayo talaga kahit kailan. Sige po, ganito po,
I am not defending him. Okay? Opo. Ang gusto ko lang po sana, ilan taon kayo mag-asawa, mami? Since 1990 po kami, nagsama na po kami. Tapos, 1990, 27 years. tapos umalis po siya ng 2003. 25 years? 2003 po siya nag-abroad eh. Sige po, okay. Okay. Dalawat kalahating dekada kayo mag-asawa. Opo. Para malinaw tayo. Ang Papa Jackson, ang dagdag ko lang po, ang nireklamo niya po sa akin, kaya nagagalit din po siya kasi nasa ibang bansa nga po siya, pero kung hindi pa rin siya tumawag, excuse me po. Oh. Kung hindi pa rin po siya tumawag, hindi rin po makakaalala. Tapos, meron Okay. naman po kami internet, hindi po kami nakakapag-usap, ganyan-ganyan. Okay, wait lang po. Ibig sabihin, he is complaining. Ganito mga pangga, I want you to understand that I am trying to read between the lines here. All right? He complains that you do not call him. Tama? Apo. Hindi ba valid 'yon? Kasi po, Papa Jackson, sa tuwing mag-uusap naman po kami, halimbawa po sa video call, nakatingin lang po ako sa sa video siya, marami siyang ginagawa, busy siya. Parang ang gusto niya lang po nakikita ng mga kasamahan niya na meron siyang kausap. And what's wrong with that? Kasi po, Papa Jackson, nagtatrabaho po ako ng simula lang alas 7 ng gabi, alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Wait lang po Sorry po Alam, mami, medyo mayroon po kasing hindi pagkakatugma yung kwento mo. Apo. Kasi ganito, if he complains to you that you do not call him, I will translate that into a man's word. Okay? Opo. He misses you. And he wanted you to at least contact him. Kasi kung ako lalaki, bakit ako mag-complain that you do not call me kung ayaw kita makausap? Why would I allow my monitor, di ba, na nandiyan ka lang, di ba? Kasi honestly, pag ganyan nakahabang samahan, wala nang pag-uusapan. I just want you to see me. I want to see you. Period. So anong point mo po telling me that? Kasi naman po, Papa Jackson, sa tuwing mag-uusap naman po kami, palagi naman po niya ako iniinsulto. I'm starting to doubt that. Halimbawa po, tanungin ko siya, kumain ka na ba? Oo naman, may ngipin eh. Pang-insulto po ba yun? Pilosopo? Pilosopo po. O hindi pang-insulto yun? Ibig ko po sabihin na wala po siyang... No. I really believe you take offense ng madali. Honestly, Mami Mel, I really believe that you take offense sa kanya. Because pointless, this is pointless. Gusto niya na andyan ka, nakatingin siya sa'yo. Ang dami pong mga may asawang OFW na pangarap yan ganyan. And now you complain it to me. Meron pong discrepancy yung kwento mo. Feeling ko parehas kayo hindi nagmahal sa bawat isa, nagsama lang kayo. Hindi lang siya. Maaari po siguro kasi nabutas niya lang daw po kasi ako eh. Ganito alright. Ako na, Mami Melana. I apologize to you. On behalf of this guy, I apologize to you. Diba, na sinabi niya sa'yo yan. But you know what? Sinabi niya yan sa iyo nung umpisa ng relasyon. For whatever merits, diba, and reasons, mali yung sinabi niya. Period. Tama. Mali yun. Tama. But for 27 years, 25 years of spending his life with you, dapat burado na yun. You could have forgiven him. 25 years later, tonight we talk. At yan ang binabanggit mo sa akin? Hanggang ngayon po naman kasi ganun pa rin siya magsalita. I mean, sorry mami Ako, I have a brief moment to talk to you. Maiksi lang po yung panahon ko makausap ka. I wasn't there when it was happening. Wala po ako, hindi ko po kayo nakita. I do not know. I can only base it from what you will tell me tonight. And I believe you're very cold sa kanya. Siguro po dahil po sa mga naranasan ko. Stop it! Kung cold ka sa kanya, don't blame it to anybody else. That's you. Because you had the choice to walk away. You had the choice to walk away. You did not. Kung ako ba yung lalaki ganyan ka-cold yung kasama ko sa buhay, would have I treated you nicely?
I guess not. It irritates you na gusto kanyang ka-video call. I don't see the point. Nagigits po kita. Hinabol po kanya kami ng itak. Nagkasakitan po kami. May pasa po ako. Forgive me. Ako na po humingi ng tawad on his behalf. But this is 27 years. 25 years, tama ba? Ang kulit ko na, kanina pa ako. 25 years. Diba, of married life. Are you telling me the entire 25 years? Wala kang ikakuha na sa akin maganda maliban sa naglabas siya? Kasi, kung pinalimas mo po ang 25 taon na nagsama kayo at ang tanging magandang bagay sa kanya according to what we talked about tonight ay naglabas siya, tanga ka. Tumagal ka ng ganyan. I believe something made you stay. Yun na nga po sinasabi ng mga nakakakilala sa akin. I don't care what people said. Tell me. How did you spend time together? You know, Pamela, no? I am not here para i-erase po yung pangit kung may pangit. Apo. Alright? I'm just here, diba, as a friend, to let you know that when you look back and try to see, diba, and remember 25 years of your life with him, at least, hindi ka lang basta mabuhisit, may maalala kang masaya. Kasi meron yan, imposibleng wala yan. Nung pong time na umuwi na siya, na nag-abroad siya, yun, hindi na po siya gaano umiinom. Hindi ko na rin po naranasan yung mga, hindi na rin po siya nananakit. Exactly the point. Here, there you go. Yan mga kaibigan. He was a bad husband to you in the beginning of your married life. Tama? Opo. Nagbago siya. Binanggit mo ba sa akin yan? What you remembered, di ba, ay yung mga pangit. Yung changes niya, di ba? Tinanong kita, kasi inaantay ko sa ito kanina eh. Inaantay ko sa iyo kanina. Meron mo pa siya magandang traits? Ang sabi, naglaba po siya dati. Alam mo kung inaantay ko sa iyo na Papa Jackson, kahit po ganyan yung hayop na yan na asawa ko, he provided for us. Kaya nga sabi ko sa obligasyon niya yun, because you described him as someone na parang nag-donate lang sa inyo ng pera. Papa Jackson, sabihin man po natin na nasa abroad siya, pero hindi po ako tumigil sa pagkatrabaho. Ay, that's not my point. That's not my point. Hindi po galing sa kanya kung ano man po yung, hindi po siya talaga good provider. Ako pa rin po talaga. Hindi siya good provider. Hindi po. Okay. Sa tagal po ng panahon na nasa abroad siya, wala po kami sariling bahay. Bakit ho? Marami siya mga dahilan. Kasi hindi po ako mapag-complain sa kanya na bakit. Mahilig po kasi sa mga gadget siguro. Hindi ko po alam kung anong meron doon sa ibang bansa. Bakit? Basta ang masasabi ko po, nakapagtapos po yung anak ko, dahil po sa kanya, kasi doon ko po kinukuha yung pinantuition ko sa pinapadala niya. Pero sasabihin niya po na good provider, ako po ang good provider para sa amin. Ako po rin po ang head, parang sa akin pa rin po, hindi po ako pwedeng tumigil sa trabaho. Okay. How often, nagpapadala po siya ng pera? Kakalin po natin ito. Nung pong, buwan-buwan po. Nung pong time na nag-aaral pa yung mga anak ko, buwan-buwan po. Pero ngayon hindi na po. Kasi 2 taon na wala communication. Alright. Kasi 2 years na, di ba? Okay, abandoning you for 2 years, I mean, that's wrong. That's outright, that's plain wrong. Inabandonan niya kayo. Bakit po kayo? Nawala ng gana? Palagi niya sinasabi, uuwi na siya. Hindi naman siya umuwi. Kaya hindi siya nagpapadala. Buwan-buwan po siya nagpadala ng tayo na may communication kayo. Opo. Nag-aaral po yung mga anak ko. In the past 23, gaano katagal siya nag-abroad? Since 2003. 2003? Opo. Ilan taon yun? 14 years. 14 years minus Opo. 2, 12 years. For 12 years that he was abroad, nagpapadala siya buwan-buwan. Hindi po dire-diretso. Pag gusto niya magpadala,
Papadala po siya. You said buwan-buwan. Nung pong ito na yung time na yung anak ko na pong lalaki, kasi yung anak ko pong panganay, siya po yung nahuli nag-aral. Gawa na huminto siya. Okay, ganun na, no? Mami, hindi ko naman gustong kumbaga, pasinungalingan yung sinasabi mo. Kasi syempre, ikaw nakaranas niyan eh. Opo. Kung may masama ang loob at ikaw nakaranas, that's on you eh. It's for you to tell people your own version of the story. Tama po ba? Opo. Nakakapag-alala lang po kasi. Di ba? Nakakapag-alala lang na nagawang ka po niya ng mali dati, pero nagawang ka niya na mabuti, pero wala ka naalala sa part na yun. Kasi ito pong huli. And tonight, you are asking me, pag ba nagparamdam po siya, babalikan ko siya? Eh kung puro sakit po ang naaalala mo, bakit mo tinatanong sa akin yan? I don't see the connection. What made you call the show tonight? What made you call me tonight, Mami Mel, at magtanong? Kung puro sakit ang naibigay sa'yo na lalaking yan. Gusto ko po kasi talaga i-reach, ilabas po lahat ng sama ng loob ko. Ikaw po, may tanong ako po sa inyo. No? Opo. You said you're a good provider. Opo. I believe you. Alright? Opo. Okay. Sagutin mo ako ng buong puso, ha? Opo. Ano po ang pangit mo ugali? Ako po, tahimik po kasi ako. Yun pang ayon sa akin. Kung may mga lalaki nagagalit sa mga asawa nilang nagger, Mami, siya po okay. nagagalit po siya. Ganito, wait, nakita mo yung ugali mo, ha, Mami, ha? Opo. Alright, alam mo may ugali ka eh. Totoo lang, may ugali ka. Opo. May ugali ka. Tingnan mo, ha? Ano pong pangit mo ugali? Tahimik po kasi ako. Alright? Actually, hindi ka pangitan na ugali yan. Yun po kasi ang kinakagalit niya sa akin. Wait. And then here you are telling me, kung ang mga lalaki pa nagrereklamo sa bungangera, yun ang kadugtong niyan, tama? Opo. Okay? You justify yung shortcomings mo sa faults ng iba to make you look okay and better. That's not right. Hindi ko po inaano yung sarili ko para kabiliban ako ng ibang tao. Kasi po, Papa Jackson, paglasing po siya, pag tahimik po ako, galit na galit siya. Lahat po Kasi na lalaki. natatakot po ako sa kanya eh. Natatakot ako sa kanya. Lahat po na lalaki. Lahat po na lalaki, Mami. Ayaw po namin ng mga walang kibo sa amin. Kasi natatakot nga po ako. Papaliwanag ko po sa inyo, Mami, para maintindihan ng buong mundo ito. Alright, silent treatment is a torture to us. Don't do that because you are going to freak us out. Lalabas mo yung kademonyohan ng mga lalaki if you just sit there and look at us. Yung tipong you tell us, eto yung linya yung mga bae. Diba? Hindi ako nagger. Wala akong kibo eh. Hindi dahil wala kang kibo. Hindi ka nagger. Dami ko lang ganyan. Tahimik pero dadabog naman. Hindi po dadabog, Papa Jack. Diba? Yung tipong, tell me what you want. Because we guys, we are physical creatures. You girls are emotional creatures. Right? That's your strength. Okay? Emotion ang inyong power. You have it more than we do. Ang mga lalaki, we are physical creatures. We have it more than you do. And for you to treat us emotionally na pangit, torture sa amin yan. Hindi ko gina-justify. Marami na po nasaktang babae dahil dyan. Kasi torture yan. Walang pagkakaiba sa lalaki yan na parang nyo kaming ginugulpe. Emotionally. Ang problema dito, wala kaming pasa. Hindi kayo pwede muna sa munisipyo, sa pulis, at sabihin namin, may pasa kami sa puso kasi na-torture kami. You are going to bring out the beast in any guy if you do that. Papa Jackson, tahimik man po ako, pero inaasikaso ko naman po siya kahit hindi siya nagbibigay sa akin ng sweldo niya. Umuwi naman po siya na mayroong pagkain. Tinatanong ko siya kung gutom siya. Mami Mel, you don't have to be defensive. Okay Hindi mo kailangan maging defensive. Pinapaliwanag ko lang po sa'yo. I'm not even telling you are wrong here. I'm just trying to make you understand. Kasi tapos na po yung 25 years eh. Wala tayong magagawa. Natapos na po. Okay po. Bilang kaibigan mo, ang habol ko na lang po tonight is that when you look back sa 25 years na nagdaan, at least ngingiti ka, hindi ka, kahit pa paano ngingiti ka. Kasi there's no way we can bring it back. Tapos na po yung 25 taon. Hindi na po natin pwedeng ibalik pa yun. Tapos na yan. It's done. It's history. It's over. It's part of your past. I'm telling you this, I'm talking to you the way I'm talking to you tonight because at least I want, as a friend, I want that when you look back sa 25 years, hindi lang puro sakit at sama na loob pwedeng balikan. May maganda po dyan.
may magandang nangyari. Kasi tonight, napakalinaw. If I ask you about the 25 years na nagdaan, you're only going to say bad things about him. Opo. Right? And that's unfair. Hindi lang sa kanya, sa'yo din. Siguro po kasi naipon na po yung mga sama ng loob ko eh. Hindi naman po siya bumawi sa akin. Hindi nga po siya nananakit na nung umuwi siya. Hindi niya na po ginagawa yun kasi hindi ko na po iaalaw yun. Hindi ko na po iaalaw yun kasi nagtiis lang naman po ako noon dahil yung mga anak ko. Gusto kong mamuhay sila ng hindi kami kung saan sa nakikitira. Nagtiis po ako kasi ang trabaho ko nandito lang po. Kung uwi po kami sa probinsya na sa nanay ko, isa pa rin po kaming iintindi ng nanay ko. Kaya nagtiis po ako. At alam po ng mga anak ko yun. Pero ang mga anak ko, hindi ko sinisiraan siya sa mga anak ko. Ang sinasabi ko, tawagan niyo si papa niyo o kumustahin mo. Thank you for doing that. Hindi ko po sinisiraan. Opo na ng opo yung anak ko, tapos tatawagin ko, nag-chat ba kayo? Hindi ko migibo. Tapos, ito pong huli kasi, yung pong apo namin is 2 years old. Minsan nandito po sa akin. Minsan ito pong anak kong panganay, nag-video ko sila. Nung last na nag-video call sila, okay naman, masaya sila. Hindi pa ako lumalabas, hindi pa ako nagpapakita. Kasi ang gusto nila naman makausap, yung anak ko lalaki, tsaka yung apo. May tumawag sa kanya, narinig ng anak ko, mismo anak ko nakarinig at nagkwento, siya mismo ang anak ko nagkwento sa akin na may tumawag nga at may other nga. Ang sabi sa akin ng anak ko, bakit kailangan pang parinig niya sa akin yun? Sabi ko, hayaan mo na. You still love him? Hindi po, hindi na po. Then why are you asking me the question? Siguro po, alam ko po, isa po kayo sa maaaring makatulong sa akin. Kasi Hindi gusto po, ko kasi na pong tuldukan kung ano po yung dapat. Ganito po, ang tanong ko po sa inyo, kung mahal niyo pa. Actually, maganda yung tanong ko kung mahal niyo pa eh. Gusto ko sana tanong kung minahal niyo ba at all. Did you ever love him? Noon po. Ha? Noon. Gusto mo maniwala ako? Hindi. Nasa niyo po yan. Hindi, totoo. Gusto mo maniwala ako. Kasi ganito po yan, If I ask you, diba, tonight, minahal ka ba niya? You have a resounding answer. It will be a no. Sa lahat ng kinuwento mo sa akin tungkol sa kanya, Mami Mel, ang magiging sagot mo sa akin ay no. Tama po ba? Opo. Alright? If I'm going to ask him, minahal ka ba ni Mel? Ano kaya magiging sagot sa akin na lalaking yan? You tell me. Maaari po. Kasi, kung hindi ko naman po siya minahal, sana noon pa lang po nilayasan ko na siya. And he can tell you the same thing. Kung hindi ko minahal yan, bakit ako nag-stay na matagal? Because honestly, he stayed. To his merit, he stayed. He provided when he can. Tama? Opo. So what makes you different from him now? Why will you get the merit and he can't? Minahal mo ba siya? Noon. Natakpan po ng sama ng loob. So hindi mo nakita nung nagbago, di ba? Kasi ganito, Nagbago kasi siya, tama mo ba? Opo. Nagbago siya, tama ba? Opo. You know, when a girl, a guy, di ba, when someone change for the better, di ba, at ikaw nakaranas yung worst part, pag nagbago yan, at least there has to be a certain, di ba, tap on the back, oy, thank you, nagbago ka. Tama? Nagbago po siya nung time na hindi pa po buntis yung anak ko. Tapos Tama na yan, wag kang ganyan. Para ka man tangang kausap eh. Hindi kasi po, ano po yung... Alam mo ganito yan, nagbago alon po. Wait lang, nagbago po siya. Pero, ayan ka eh. You see?
Maniwala ka sa akin, ako makasama mo sa masama ugali ko sa'yo, promise. Papa Jackson. Nag-gets po kita, mami. Ikaw nahirapan. You were there all the time. Diba? Who am I to judge what you've been through? Papa Jackson, okay na po kami nung time na nagbago. Okay naman po. Ito lang pong huli yung pong anak namin na babae na napuntis. Marami po siya sinasabi na hindi po talaga katanggap-tanggap. Okay, ganito na. Alright. Honestly, Mami Mel, nahihirap na i-reconcile kung saan pupunta yung usapan natin. Sige po. Okay. Pwede ko bang i-summarize po ito? Sige po. Alright, tinawagan mo po ako, kinentohan mo po ako ng anak mo na buntis, nagalit yung asawa mo na sa abroad, tama? Apo. Alright, pero pinigilan mo yung anak mo magpakasal doon sa nakabuntis sa kanya kasi ang pinagdaanan mo sa mister mo ay eto. Yun ang kwento eh. Nahirapan ka sa kanya dahil nainsulto ka dahil sabi niya sa'yo, hindi ka naman niya gusto talaga mapangasawa, nabuntis ka lang niya. Apo. Yun po yung kwento, di ba? Nabuntis ka niya, nananakit siya na lalaki niyan, tama mo ba? He wasn't a good partner to you, tama mo ba? Nagtiis ka kasi ayaw maging pabigit ka sa magulang mo kasi pag nagkipag-iwalay ka sa kanya, uuwi ka sa magulang mo, tama? Apo. And you stayed. Until such time, di ba na itong siraulo mong mister nagbago, tama? Nagbago, nag-abroad, nag-provide, tama mo ba? Pero hindi ka naka-recover sa ginawa niyang masama sa'yo, tama mali? You never recovered. All you can remember are the bad parts of whatever you've been through, tama mali? Apo. Tama? So, po. what part of this conversation did you give merit sa kanya na nagbago siya? Wala. Big deal po sa lalaki yan. Bad boy ako nung nagbago ako. Bakit di mo na-appreciate? I did not get a tap on my, di ba, on the back. Nagbago ako eh. Lalo sa walang yan lalaki, nagbago siya. Dapat yan, pinapalakpakan yan. Dahil hindi lahat lalaki kaya magbago, pero siya nagbago siya. I am not saying, burado, di ba? Burado lahat ng gawa niyang kalokohan. Of course, hindi. May ginawa siyang kalokohan. Period. Nasaktan ka niya and I apologize on his behalf. Nasaktan ka niya. Pero nagbago siya. And now, here you are telling me a story na meron kang sobrang diunyitong asawa and you forgot to tell me nagbago po siya. I did not hear from you. You appreciated that. Hindi mo nabanggit sa akin na appreciate mo. All you can ever think of, all you can ever tell me about ay yung mga parte na pangit yung ugali niya. And I ask you now, anong pangit mo ugali? Tahimik po ako. Totoo yan? Yan lang pangit mo ugali? Yun po, yung reklamo niya na talagang, kasi po sa sobrang haba din ng oras ng trabaho ko, talaga po, pagdating ko sa bahay, pagod na, gawain bahay pa. Talaga po tamad po ako humarap sa camera, mag-video call. Akala ko may shooting. Sorry. Akala ko may shooting. Mag-video call. Kasi natatalo din naman po kami. Para po mas masarap na lang na wag na lang mag-usap. Kasi pag mag-usap naman kami, lagi naman kami nagtatalo. So, mami, sa ganyang ginawa mo, do you expect a guy to stay? I'll tell you what my idea of a relationship is. Can I tell you, mami? Opo. Kasi mami, ako iniiwasan ko sana na it comes down to a personal level na sabihin ko sa'yo. Kasi papaintindi ko lang po sa'yo. Isang relasyon namin, we make love, we fight. We make love, we fight. We make up, we fight. That's it. We go, di ba? We go through all the phases of a relationship. Mag-aaway tayo, magpapatayan tayo, di ba? We're going to make each other laugh. We make each other cry. We build dreams together. We ruin dreams together. But we talk about it. When we fight, we talk. When we make love, we talk. When we want to fix things, we talk. We want to build dreams, we talk. When we want to ruin our dreams, we talk. When does it stop? Di ba? Kailan titigil ang lahat? When we choose not to talk anymore. Everything stops. When we choose not to talk anymore and you chose not to talk to him and everything stopped. Was it expected of him na magkaroon ng iba? Of course!
tonight, you're calling my show telling me, paano pag nagparamdam siya ulit? You know, that question will only be asked by someone na umaasang balikan siya. Impyerno to lalaking to. Nung nawala siya, dapat nagpapasalamat ka. And tonight, you're asking me a question contrary to what you've been through. Bakit ho? Kasi Papa Jackson, kasi kilala ko po kasi siya. Alam ko po wala po siyang parang konsensya ka lang po na alam ko lang po wala siyang uuwian eh. Bilang tate na rin po siguro ng mga anak ko. Alam mo, nagsisinungaling ka. Di totoo yan. Deep inside, you still love the guy. Deep inside, you love the guy. Deep inside, you miss the guy. Deep inside, I am sure, whether you deny it or admit it tonight, umaasa ka na one day kakatok yan sa bahay niya at uuwi sa'yo. I am sorry, Mel, that over the 25 years of being with this guy, you have always longed for his approval. Ayun yun eh. Naghahanap ka ng approval from him. You wanted him to tell you you're a good wife. Tama? Hindi mo narinig yan. Tama, mali? Lahat na narinig mo sa kanya ay pang-iinsulto. You've been a bad wife, tahimik ka, hindi ka pwede makausap. Suplada ka. Tama? Hindi naman po ako suplada. Well, I don't know if he said that. But all he ever told you are things that can hurt you. Tama, mali? Opo. And whether you deny it or not, to me, alam ko na at some point you're asking and waiting for his approval. For him to affirm you and let you know, alam mo, you're a good wife. You're a good housekeeper. Tama, mali? Tama po. At hindi mo nakuha sa kanya yan. Tama? Opo. Mind you, tell me this, Mel. Nung siya ba naging mabuting provider, at some point kahit maiksi lang, did you tell him that he was a good provider? Hindi na po namin. That's the point. He did to you what you do to him. Alam mo kung bakit? Hindi kayo magkaibigan. Opo. You want my advice to you? Opo. Take a portion of the blame. Huwag mo na ibuntun sa kanya lahat kung bakit ito kinahinatnan ninyo. Take a part of the blame. You are one of the biggest player here. Hindi lang ito kasalanan. May kasalanan ka dito malaki. Balikan ko lang ha. Opo. Saan mo nakilala itong lalaking to? Magkasama po kami sa trabaho. Gano'ng katagal ka niligawan? 3 buwan po. Gano'ng katagal after ka naging kayo na nabuntis ka? Hindi pa po kami umabot ng 1 taon. Nabuntis ka? Opo. Okay. Tapos? Tapos yun, gawa nga po na ang mga kasama namin sa trabaho, halos po mga kamag-anak niya. Nahihiya po siya. Kasi nga, pinag-uusapan na po kami. Okay. Dismiss. Hindi lang daw po nakakaya sa mga kamag-anak niya. Hindi daw niya ako pakikisamahan. Sabi ko na, excuse me po, Papa Jackson. Okay. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman inoffer yung sarili ko sa'yo. Naligawan ka niya, di ba? Niligawan niya po ako. Meron ba sa ibang gusto nung time na yun? Nung time, opo, parang meron po siya nililigawan. Hindi pa yung parang ngayon, totoo talaga. Hindi ko po alam. Kasi parang, ano lang po, parang tukso. Huwag mo po sabihin sa akin. Huwag mo tandaan ka sa mga bagay na pangit, no? Do you still love him? Hindi ko nga po masabi. Imposible hindi mo masabi. Do you miss him? Hindi po.
Hindi po. So bakit mo ko tinanong? How sure are you na uuwi sa'yo yan? Wala siyang uuwi yan. May jowa yan. Paano kung doon uuwi yan? Alam ko naisip mo na yan. Tama. Dalawang taon, wala kayong communication. Tama po ba? Opo. He only talks to your kids. Tama? Opo. Bakit mo tinanong sa akin yung hindi mo siya inaantay? Ano bang kausap ko dito, Mel? Pride? Papa Jackson, kasi hindi ko po, ang sa akin po, kung hindi ko po kasi alam kung anong gagawin ko. Hindi ko po siya nami-miss bilang asawa ko. Wala po ako nami-miss. Ang gusto ko lang po sana yung magparamdam sa akin kung uuwi siya o hindi. Ba't yung nga po inaantay? Bakit yung po iniisip na uuwi siya? Alam ko pa, Papa Jackson, na disappoint po kayo sa akin. Sorry po, kasi siguro kaya po ako tumawag para din May manliligaw po ba kayo ngayon? Wala po. Wala. Kasi you know, Mami, the question that I'm getting from you is a preparation for something. Wala po, kasi tinalaga ko po yung sarili ko na hindi po ako makikipagrelasyon sa iba kasi nahihiya po ako sa mga anak ko na ayaw ko po silang bigyan ng kahihiyan. Okay. Ang ginagawa ko pa lang po sa araw-araw, papasok sa trabaho, uuwi, gabi na, matutulog, pasok ulit. Ganun, routine. Ako po talaga, nagtataka po ako bakit yung po naitanong sa akin yan. Kung wala kayong inaasahan, di mo siya na-miss, di mo siya mahal. Bakit? Why? Natatakot po kasi ako sa kanya. Takot ka po. Wait lang po, ano? Takot ka ba sa mararamdaman mo pag nakita mo siya kung sakali? Maaari po. Bakit? Dahil mahal mo pa siya, no? Kasi ang iniisip ko po kasi, Papa Jackson, kung hindi po ako mag-approach sa kanya na pilitin siya umuwi dito, tapos sa balak niyong pilitin mo siya dito? Hindi, halimbawa po na umuwi siya dito kasi na alam ko nandito na siya, tapos hindi siya nagpaparamdam sa akin, nandun po yung takot ko. Iba po kasi siya. The more na tinitigis ko siya, lalo yan siya nagagalit. Eh, di ba 2 taon na kayo walang communication? Opo. Kaganda, Mami, ano? Hindi ko alam kung naitatawid ko na maayos yung gusto kong sabihin sa'yo. Alright? 2 years na kayo na nag-uusap, tama po ba? Opo. And tonight, you made an effort to call the show. You know, hindi lang ito basta nangyari. May dahilan ka para ngayon tumawag sa akin. And ask me what you asked me. Siguro po, nalilito lang po talaga ako sa sitwasyon. Saan po nakakalito? Eh, 2 taon naman na to. Siguro po, sabihin na po nating natatakot po ako. Saan po? Sa kanya. Na pag dumating siya na hindi po ako mag-ano sa kanya, baka po gawa niya ako na hindi maganda. Saan niya po hinuhugot yan? Eh, di ba nagbago po siya? Ito nga hong huli. Ito pong huli. Iba na naman po siya magsalita eh. Akala ko ba 2 taon yung nakakausap? Nung pong time na nabuntis po yung anak ko, yun na po yung nagsasalita siya na hindi maganda. Hindi man po kami nag-uusap, pero nagsasend po sa akin ng mga message sa messenger ng hindi po maganda. Hindi ko po pinapatulan na lang. So, ibig sabihin... Below the belt na po. Okay, Mami, ganito ano?
Sorry po hindi ko kaanang pinapatulan yung sinasabi ni Mami Mel na below the belt, pakasakit magsalita. Gawain po na mag-asawa yan eh. Magmurahan, magsabi na masakit. Di ba? Sorry, I'm not saying tama. I'm not saying it's proper. I'm just saying it's part of how you grow together. Halimbawa, ako yung may anak na buntis, nagalit ako. Tapos yung asawa ko na nagbabantay sa mga anak ko, pini-PM ko, nagte-text ako, nagpapadala ko ng mensahe, hindi ako nire-replyan, mumurahin ko ba? Mumurahin ko. Sa part na yung Papa Jackson, naiintindihan ko naman po siya doon. Di ba? Kasi kung ang nireklamo niya po dito, ang nireklamo po, kasi masakit po siya magsalita. Hindi ka nag-reply. Anong gusto mo sabihin sa yan? God bless you? Alam mo, Mami Mel, alam mo ang problema dito sa usapan natin? Alam mo kung ano? Marami kang ginagawa para galitin siya pero ayaw mong aminin. Alam mo yung ugali niya, you know exactly what ticks him off. Alam mo kung kailan siya magagalit. Alam mo kung ano yung kakabwisit niya. But you still do it. And then you play safe, you play dumb. You play stupid. Ganun ako eh. No, that's not right. Nabuntis yung anak mo, Mami. Siyempre nagalit yung tatay. Nagalit yung tatay, kinausap ka, hindi ka magre-reply, hindi ka paliwanag. Magagalit talaga yun. Tama mo ba? Nagpaliwanag na po ako sa kanya ng mga... Magpaliwanag ka ulit, kaya nagalit siya eh. Huwag ka mapagod, anak niya yun eh. Hello po. Opo. Ano po bang labas ng wedding kanina? Bawal pala yan, sorry. Ay, nako. Alright. Ganito, Mami Mel. I don't think there's an answer to your question tonight. Opo. I guess wala. But you know, I want to tell you what I have concluded sa usapan natin. Pwede ko bang sabihin sa inyo po, para po sa mga nakikinig na iba sa atin. Okay lang po ba? Sige po. Right, sa mga nakikinig natin, lalo sa mag-asawa po, I believe that keeping a household together, yung pamilya, yung pagiging mag-asawa, di ba? Di ba? Hindi lang po ito tungkol sa, pag ikaw babae, hindi lang po ito tungkol sa naglinis ka ng bahay, naglaba ka, nagluto ka, naghanap buhay ka, nakipagtalik ka sa kanya nung kailangan niya o kailangan mo. Hindi lang po natatapos yan dyan. It's more than that. Hindi lang po ito sa binili mo yung pangangailangan, nag-grocery ka nung wala na kayong bigas at wala na kayong noodles, o kaya sinamahan mo siya, pinag-drive mo kung may kotse kayo nung kailangan niya ng driver. Hindi po natatapos na sa dumaan ka ng pagkain sa kanto ninyo, pauwi ng bahay ninyo dahil walang pagkain aabutan. It does not stop there. Most importantly, when you are in a relationship, you train this person to become your friend. At the same time, you give that person the privilege to be a friend of yours. At yan yung wala sa inyo. Opo. Tama po ba? Opo. Kaya alam niyo, parehas kayo, Mami. Parehas kayo si Raul sa relasyon na to eh. Ikaw din si Raul. Maaari po. You see, you just keep on agreeing with me. Hindi po talaga kami naging magkaibigan. At you played a very big role kung bakit hindi ka naging magkaibigan. You got tired of reaching out. Opo. Dahil ang tangan na iwan sa iyo yung mga sakit, yung insulto, tama po ba? Aha. Hindi ka rin nagpatawad. Noong time na naging masama siya sa'yo, naalala mo, noong time na nagbago, hindi mo siya tinapik sa balikat. Good job, walang ganon. And you expect the same thing from him, it will not happen. Tama po ba? Opo. Now tell me, kasalanan lang ba niya ito? Ito siguro po, meron pa akong parte ng pagkakasala. Kasi talaga po tinikis ko po siya itong huli.
Kasi never naman po siya nag-sorry sa akin. Sa lahat ng mga nagawa niya. Ikaw po nagsorry sa kanya? Pag nagkakasala po ako sa kanya, nagsorry po ako sa kanya. Sa nangyari sa anak ko, nagsorry ako sa kanya. Hindi Sabi po, ko, mama, hindi mo kasalanan yun, ha? Hindi mo kasalanan sa kanya bilang asawa yun. Kasalanan mo yung bilang nanay sa kanya kung kasalanan yun. Eh, matanda na yung anak mo eh. Hindi mo dapat paghingi pa ng sorry yun. It is what it is. Tama ka dun. But for the things, di ba? Halimbawa yung mga pagkakataon that you could have hugged him. Noong time nagalit siya, instead na ginalit pa siya lalo. Alam niyo mo, ito maliliit na bagay. Balikan po natin yung pinagsamahan niyo dati. Nung panahon galit siya at pagwawala na siya. Instead po na yakapin mo siya, tinitigan mo siya. And you told yourself, wala mong ginagawang mali eh. Kasalanan mo sa kanya yun. Yung mga panahong nagreklamo siya sa'yo, masyado kang tahimik at di ka pa rin nakipagkwentuhan sa kanya. Kasalanan mo sa kanya yun. Papa Jackson, No, you listen to me. sige po. I'm telling you, kasalanan mo sa kanya yun. Kung hindi mo kayang umuo sa akin ngayon, eh di perfect ka pala. Hindi po ako perfect. Sabi na po natin, natabunan talaga ng galit yung puso ko. Okay. Can you forgive him tonight? Oh, pwede po. Kaya nga po ako nakipag-usap sa inyo kasi gusto ko po maliwanagan. Tonight, alam mo mami, I think tapos na ang relasyon ninyo. 2 years nang di nag-uusap, tama mo ba? Apo. Matagal na rin siya nasa abroad, di po ba? Aha. I guess it's just about time for you to start your own life. Diba? After all, 47 ka na rin, di po ba? Aha. Siguro gawin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin kasi tao ka rin, may mga bagay na gusto mong gawin, di ba? Siguro hindi mo lang nagagawa, di ba? Ay mapatawad siya. Bit mo eh, di po ba? Magpatawad ka na po ngayong gabi. Anong pangalan niya? Ruben po. Ang tatay ko yan ah. Teka lang. Ay. Sorry. Pa ako nakikinig ka, huwag mong bultuhin ha. Sige po, mami. I want you to forgive your husband tonight. And set him free. Umpisahan niyo po sa pangalan niya. Ruben. Kung ano man yung nangyari sa relasyon natin ngayon, alam ko, hindi maganda. Mayroon kang pagkakasala siguro, kaya ako naging ganito. Sorry. Natabunan na talaga siguro ng galit yung puso ko. Ang sa akin lang, dumating sana yung time na makapag-usap tayo ng maayos na yung hindi yung pakiramdam ko na kailangan manahimik ako, kailangan ikaw lang pakikinggan ko. Sana dumating yung time na
Oo, maaari may malaki ang parte ko kung bakit tayo nagkaganito. Sorry. Sorry sa lahat. Yun lang po, Papa Jackson. Mami Mel, Po. sabi ko kasi, patawarin mo siya ngayong gabi, pero hindi ka nagpatawad, nagreklamo ka eh. Punong-puno ka ng galit, di ba? Sobrang punong-puno ka ng galit. But when I ask you to go ahead and forgive your husband for everything he's done wrong, di ba, sa iyo, for being a jerk and stupid, di ba, sa iyo, the first thing you did is magreklamo, to complain. I-complain ha, pag may joke ka, ayaw niyang tawanan. Joke niya, ayaw mo rin tawanan eh. Kumain ka na ba? Siyempre may ngipin, joke yun. Diba? Tama, kinento mo sa akin yan, tama mali. Tama po. Biniro ka niya, pero nung nagkwento ka sa akin, you told me he was insulting you. He was not insulting you. He was cracking a joke. And you took offense. You asked something you cannot even give him. Tama? Gusto mong tawanan niya yung mga biro mo pero pikong ka sa kanya. Eh, sira pala ulo mo eh. Papa Jackson, O ano po yun po? hindi kapag po ako nag-ano sa kanya, hindi po yung biro para sa kanya. Ay, hindi ba ganun ka rin naman? Kaya nga po naiilang po ako sa kanya eh. Bungal po daw ba kayo, sabi? Hindi po. Eh, bakit na-insulto ka? Kasi yun po yung ginamit mong example kanina eh. Totoo lang. Sabi mo, ayoko po siya kausap kasi pag tinatanong kumain ka na ba, sagot po niya, eh, siyempre may ngipin. That's a joke. Biro yan. Pero pag nagkwento ka sa akin, sabi mo sa akin, iniinsulto po niya ako, anong part doon na, diba, unless bungal ka nga, wala kang ngipin, may insulto ka talaga. Eh, hindi naman. Bakit ka na-insulto? Hindi lang po kasi Papa Jack sa part na yon. Marami pa po. Marami pa. Ay, wala eh. Alam ko, pareho lang ho kayo eh. Ulitin po natin ha, Mami Mel. Sige. Because I ask you to go ahead and forgive him. Kung meron ka pong maaalalang mga ginawa niyang mali sa'yo, sabihin mo na specifically ano yung mga yun, tapos patawarin mo siya. Pero huwag kang magreklamo. Kukonyatan na kita eh. Sige po. Parang si Raulo ka eh. Okay? Para po sa ito, hindi para sa akin to. Sige, padali. Ruben, kung ano man yung lahat ng mga nagawa mo sa akin, dahil gumaan ang pakiramdam ko ngayon, pinapatawad na kita. Lahat. Tawarin mo ko sa pagiging tahimik ko noon. Patawarin mo ako kasi sabi mo nga binabaliwala ka namin. Patawarin mo kami. Kami ng mga anak mo. Kung ano man yung mga naging pagkakamali namin para sa'yo, na naka-open sa'yo, kaya ka nagkakaganyan ngayon, patawarin mo kami. At sa pamamagitan ng istasyon na ito, talaga namang gumana ang kalooban ko. Hindi lang dito sa programang ito. Sana dumating yung time na mag-usap tayo. May paliwanag ko sa iyo lahat-lahat kung bakit tayo humantong sa ganito.
Bakit? Ano po yung mapaliwanag niyo sa kanya? Pwede yung malaman po yun. Yun nga po, yung pong dahilan bakit po siya nagagalit sa amin na, yun nga, yun tungkol sa mga anak ko na binabaliwala daw siya, binabaliwala daw namin siya. Kasi po yung pong anak ko babae, naghingi na po ng sorry sa kanya, nagpaliwanag po sa kanya. Hindi po niya pinapansin eh. Lahat po ng okasyon, binabati siya. Hindi niya po kinakausap. Sinasabi po ng anak ko, bakit ganun? Ma, si Papa. Bakit yung mga kakilala ko na ganito na naging kalagayan sa akin, hindi naman sila ginano ng Papa nila. Lahat naman, in-approach naman daw niya. Hindi naman daw siya pinapansin. Saka galit po talaga siya. Sinasabi ko sa kanya, wag kang magsawa kasi Papa mo naman yan. Siguro po, kagawa ng lumaki naman po kasi kami sa nakikita nila. Sabi niya, Ma, alam mo naman na lumaki kami na gano'n na hindi naman talaga siya gano'n, hindi naman namin naramdaman na gano'n niya kami kamahal. Kaya hindi ko rin naman po mapilit yung mga anak ko. Although hindi ko naman po sinisiraan siya din. Basta lagi ko lang po sinasabi sa kanila, pag mayroon po kami papuntahan, paalam ko sa Papa mo, sabihin mo, punta tayo sa ganun. Tapos tatanungin ka, anak ko, ano, nagsabi ka ba? Opo. Ano lang, thin tone lang. Hi, Mel. Actually, nalito po ako sa usapan natin. Hindi ko po alam kung ano na pala mo sa programa ko. Kasi hiniyan kita ng I gave you the chance to go ahead and forgive your husband. Kasi, di ba, dahil mo na kwentong maling ginawa niya sa'yo. Siguro, it's just about time for you to at least forgive him para gumawa niyang pakiramdam mo. Di ba? Opo. Kaya lang kanina, kung sinabi mo sa akin na nag-mensahe ka sa kanya, sabi mo, sana balang araw magkita tayo, makapag-usap, hindi lang sa programang ito, at baka magpaliwanag ka kung bakit nauwi sa ganito. Tama po ba? Opo. Nagtataka ako, why is there a need for you to explain? Kung hindi ko alam, mami. Ako naniniwala ko love mo pa yan. Hindi na ba talaga? Nasabunan lang po siguro ng galit. Di oo yan. Sige. Opo. Mahal mo pa? Kung hindi na po niya gagawin sa akin yung mga dati, opo. Mami, love is at some point unconditional. Opo. If you love, you have to believe that it can actually Siguro nga move. po, Papa Jackson, mahal ko pa siya. Wait. You have to believe at some point, Mami, that it can move mountains. You have been with this guy for 25 or so years. Tama ba ba? Opo. In the past 2 years, ang sabi mo kasi sa akin ay hindi siya nagpaparamdam ng 2 taon. Tama ho ba? Opo. Pero kung babasahin ko yung kwento, maliwanag na ikaw din naman ang hindi na nagparamdam sa kanya. Oho. Tama? Oho. But you are telling me a story as if siya ang gumawa sa'yo. Pero ikaw naman talaga. And then when you are asked kung bakit, babalik ka sa umpisa kasi nag-insulto niya ako dati. Patawad ka at gawin mo totoo yung pagpapatawad mo. If you want to forgive him and if you want to move on sa buhay, Mami, ilapag mo na lahat ng bigat na dalahin mo. Kalimutan mo na yung nagawa niya kasalanan kasi nagbago naman eh. Tama
Tama ba? Kung nakapagsalita ng masakit, nagalit, tatay yan nabuntis yung anak niya Don't take it against him kasi hindi maganda. You still love this guy. Hindi lang kaya ng pride mong aminin. Sa lahat ng ginawa niya katarantaduan, kademonyohan sa'yo, hindi kaya ng pride mong aminin, oo, mahal mo pa rin siya. Hindi mo kayang aminin bilang nasaktan na nag-aantay ka kasi alam mong meron siyang iba. You know, what I wish for you, the two of you, Mami Mel, is that wag na siyang bumalik sa'yo. Tama po ba? Opo. Hindi nga kita namin sa'yo para sa kanya, hindi mo kasi nilet go Hindi ka willing na let go siya. Tama ba? Oho. Anong balak mo sa buhay? Sira pala ulo mo di ko nga, hindi mo siya kaya let go. Di mo maasa ka maging kayo pa. Kung hindi mo siya mahal, ba't ka umaasa? Ang gulo na parang bulhok. Naguguluhan na po ako. You wanna let go of the guy? Sige po. Go ahead. I wanna hear you. Sorry, thank you, and goodbye. Ruben, sorry sa lahat-lahat. Sa nangyari sa buhay natin, sorry. Salamat. Kasi naging parte ka kung bakit nasa magandang buhay ngayon ng mga anak natin, magaganda ang mga trabaho nila. Salamat kasi nang dahil sa iyo sa mga pinapadala mo. At paalam na rin. Siguro nga dapat na nating i-let go. Dapat na kitang i-let go para makamag-move on. Sa tagal ng panahon na nagsasama tayo, wala naman ako mabilang na naging masaya tayo. Siguro, maaaring nasa masaya ka na rin ngayon kasi sabi ko naman sa'yo noon, kung hindi akong pinangarap mo maging asawa, hanapin mo yung kaligayahan mo, huwag kang magtiis ka ako. Sinabi ko yan sa'yo noon, huwag kang magtiis sa akin. Kung hindi ako yung pinangarap mo, kung hindi ka masaya sa akin. Sana, siguro nga sa ngayon, meron ng iba, masaya ka na. Sige na. Sana nakuha mo sa kanya yung mga bagay na hindi mo nakita sa akin. Kasi dapat lang talaga siguro na mag-let go na tayo. Kasi may edad na May edad na tayo. Ako, magsi-50 na rin. Puro sama ng loob. Isa lang ang buhay. Dapat naman siguro maging masaya. Kasi hindi natin mahirap magsisi bandang huli na kung kailan 50 na tsaka palang piniling maging masaya. Sabi nga nila, happiness is a choice. Siguro, okay na. Kung saan ka na masaya ngayon, ako, siguro, magaang na ang loob ko. Kung ano man yung mga nagawa mo, pinapatawad na kita, humingi ako ng sorry sa'yo kung ano man din ang nagawa ko. Siguro nga dapat lang na mag-move forward na tayo pare-parehas. Yun lang po, Papa Jackson. Di ba nakakapag-usap pa rin ho kayo? Hindi na po. But, if you want to, makakausap mo siya. Tama ba? There is a way for you to at least reach out sa kanya. Tama ba? Tama ba? Nag-ano po ako sa kanya, tumatawag ako sa kanya, hindi naman po niya ako sinasagot. It doesn't matter. Ganda na lang magawin natin, Mami Mel, siguro gawa ka ng sulat, padala mo sa kanya. Hindi ko po alam address niya. Meron pang email na tawag.
Wala po akong alam na kahit anong Facebook, gawa ka information. masunod kahit na ipakipadala mo sa anak mo. Maaari. Send sa kanya, ganun lang po. Yun po, I mean, if it come from you, if it can come from you, to let him know na sumuko ka na at nilet go mo na siya. After all, meron na siya ibang jowa eh. Alam mo, pinahaba ko lang usapan natin kasi inaantay ko, mami, na na marinig sa'yo na at least you take a part of the blame kung saan kayo napunta bilang mag-asawa. Kasi hindi lang niya kasalanan yan. May kasalanan ka rin. Malaki rin may participation mo kung bakit nauwi sa ganyan. Tama po ba? Opo. Ano ka rin, tuod ka rin kasi tuod, no? Tama ba? Maari po. Tigilan mo kasi maaari. No? Ang sagot dyan, oo. Stop playing safe. Take a part of the blame. Wala na mawawala sa'yo kung sakaling aminin mo. Kaya, di ba? I-embrace mo yung pagkukulang mo din. Mami Mel, Po. I hope na gumaan yung pakiramdam mo tonight. Ano? Salamat po. Hindi ko alam kung napasama ko ng loob mo o napagaan ko yan. Gumaan naman po kasi gumaan po ngayon. Totoo ba yan? Opo. Hindi ba lalang sumikip dibdib mo? Hindi naman po. Hindi pa. Kung sakali pa sumikip, di pakiluwagan po yung bra. Hindi, para maluwag yung dibdib, di ba? Hindi ka tumatawa eh, ba't ganyan ka? Pag gino-joke ka, pag nag-joke ka, gusto mo tawanan ka, pag ako ayaw mo. Oh, wala pa rin? Umiiyak po kasi ako eh. Sige, mahirap pagsabay, mukhang baliw niyan. Salamat po sa pagtawag, Mami Mel, ha? Salamat po. I will pray that you find your strength. Opo, Alright? salamat po. At makapag-usap na kayo. Opo. Maraming salamat po sa pagtawag. Thank you very much. God Salamat bless po, you. Papa Jackson. Bye-bye Salamat po. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang beat. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo.